Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paniniligan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Kaisa po ang komisyon sa mga Pilipino sa ibayong dagat sa paggunita sa araw ng kapanganakan ng dating Pangulo na si Manuel L. Quezon. Ginugunita po ito tuwing Agosto 19 ang Quezon Day sa lungsod at probinsya ng Quezon bilang pag-alala sa kapanganakan ng dating Pangulo ng Pilipinas na siyang itinuturing na ama ng wikang pambansa. Ayun nga. Ngayon ay Tuesday, August 19. Magtungo po tayo sa balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO BDO forge alliance to enhance support for migrants. CFO presents Balinkbayan in Linkapil projects in Water.org Learning Exchange. Stronger safeguards for migrants pushed in anti-trafficking seminar. Community Education Program or CEP brings CFO services and anti-trafficking advocacy to Batangas. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Overseas Filipinos and their families can now expect more accessible financial services, stronger pre-departure guidance, and expanded protection programs as the Commission on Filipinos Overseas teams up with BDO in a new partnership forged on August 15. Under the Memorandum of Understanding, BDO's expertise and resources will be integrated into CFO's flagship initiatives, including the Pre-Departure Orientation Seminar, Community Education Program, and advocacy campaigns against human trafficking, mail order spouse schemes, and other exploitative practices.
For CFO's stakeholders, the collaboration means a more convenient access to trustworthy financial advice and services before leaving the country while abroad and upon return. Migrants will benefit from BDOs present in PDOS sessions where they can learn about safe remittance practices, financial planning, and other migration-related support. Families left behind will also have more opportunities to connect with both CFO programs and BDO services through events, registration areas, and outreach activities. Through this initiative, CFO and BDO aim to empower overseas Filipinos with the knowledge, protection, and tools they need to build secure and sustainable futures for themselves and their loved ones. In other news, the Commission on Filipinos Overseas presented its projects Balinkbayan and Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil program in the Water Credit Program Learning Exchange organized by Water.org on August 12 to 14 at Fairmont Hotel Jakarta and BPRS HIK Parangyan. The learning exchange brought together representatives from the Commission on Filipinos Overseas, the National Home Mortgage Finance Corporation, Pag-ibig Fund, Philippine Guarantee Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Security and Exchange Commission, and other non-government organizations to learn about Indonesia's best practices in addressing poverty through access to safe water. Indonesia has partnered with Water.org for this endeavor. CFO Project Management Division Supervising Immigrant Services Officer Francel Tinga shared how the Balinkbayan and Linkapil projects open opportunities for Filipinos abroad to give back to the country and invest in projects on water supply, sanitation, and small-scale infrastructure for the marginalized sector. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas continued its advocacy to protect migrants and overseas Filipinos by taking part in the second seminar on anti-trafficking in persons organized by the Foreign Service Institute, or FSI, on August 11 to 12 at Citadine Space City, Manila. The seminar provided insights on how human trafficking operates within the national and international frameworks and discussed the use of risk assessment to better equip government agencies in responding to cases. These efforts form part of the CFO's ongoing programs to safeguard migrants and ensure that Filipinos abroad are protected from exploitation. Representatives from migrant-serving offices, member agencies of the Interagency Council Against Trafficking, and FSI Foreign Service cadets also attended the learning sessions. In other news, the Commission on Filipinos Overseas, through its Migrant Integration and Education Division or MIED, kicked off its week-long Community Education Program or CEP in the province of Batangas on August 11, 2025. The team visited Batangas College of Arts and Sciences to introduce students to the CFO initiatives and promote the 1343 Action Line or the Action Line Against Human Trafficking. The CEP concluded with a symposium at the Academia di Lipa on August 16, where CFO emphasized its continuing programs to protect Filipino migrants, safeguard communities, and empower Filipinos through education and awareness. The CFO week-long engagement in Batangas highlighted its commitment to strengthening migrant protection at the grassroots level and equipping communities with knowledge to fight trafficking in persons. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tampok natin si James Amparo, isang visionary agripreneur at founder, president at CEO ng ilang kumpanyang pang-agrikultura sa Pilipinas. Kilala siya bilang isang go-negosyo mentor na naglalaan ng oras at kaalaman upang makatulong sa mga kababayang nagnenegosyo at magsasaka. Itinatag niya ang Yovel East Research and Development, Yovel East AgriVentures at We Will Rice Farms Incorporated na nagbigay ng malalaking ambag sa makabagong teknolohiya at praktis pang agrikultura. Sa ating mga viewers at listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live. At kami po ay babasahin to sa ating guest.
Kasalukuyan po tayo napapanood sa official pages ng Radyo Pilipinas World Service at the Commission on Filipinos Overseas Facebook page. Ayan, so upang bigyan po tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol po sa Go Negosyo at ang kanyang mga businesses dito sa agriculture, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin. Let us all welcome Mr. James Amparo, Go Negosyo Mentor. Magandang umaga, sir, at welcome po sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Sir. Hello mga sirs, no? Good morning. No? Thank you for the invitation as a CFO and looking forward na sa magandang discussion natin ngayong umaga. Opo, magandang umaga po, sir. Oo nga, good morning sa lahat ng OFW, no? Hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Tatanong agad go kami, ahead, go sir. ahead. Oo, para makakilala rin po kayo ng aming mga tagapakinig at mga viewers po Yes. natin. Pwede po ba, sir, bigyan nyo kami ng konting background ninyo sa inyong journey as a businessman and of course na nag-pave the way sa inyo para maging mentor din po sa Go Negosyo? As of now, we have multiple companies, agri-companies. Yung binagit niya kayo ni Sir RK, no? One is Yovelis Research and Development. We Yovelis Agri-Ventures and we will Rise Farmers Inc. Yovelis Research and Development, we're developing different technologies for agriculture. So we have our own line of fertilizers, nutrients, we are manufacturing. We have our own line of machineries, no, na binibigay natin, pinapagama natin sa mga farmers natin. And Yovelis Agri-Ventures naman, as of now, we're managing around 15,000 farmers. Wow. in Luzon and ang laki. Mindanao, that we provide seeds and fertilizer and machinery needs, and in a way financing our farmers. We have our own rice processing center. We're one of the biggest grower of durian in Davao, Davao. exporting to China. And this year also, we're putting up our own factory na para mas ma-accommodate pa yung harvest ng mga farmers natin. And then we will Rise Farmers Inc. We have our own brand of rice. Na tawag dito na binibenta rin natin. No? So, as much as possible, we're trying to do a closed loop system that we can provide all this intervention, no, for our farmers. Basically, giving them peace of mind na kapag mag-harvest sila, wala silang problema kasi meron na ang bibili ng mga tinanim nila. Salamat, Sir James. Gusto ko lang sanang magtanong about dito naman sa Go Negosyo. So, maaari po ba ninyong ipakilala sa aming mga tagapakinig kung ano nga ba ang ginagawa ng Go Negosyo at paano ito nakakatulong sa ating mga aspiring entrepreneurs? At bilang isang Go Negosyo mentor, ano po yung mga parang ginagawa po natin, yung mga efforts natin para sa ating mga clientele or stakeholders? Actually, kung makikita nyo yun, almost every weekend nasa malls kami. Yung tinatawag namin 3M on wheels. No, yung 3M na yun is mentoring, money, and market. So, very critical yun, no, sa lahat na nagnenegosyo. So, kung gusto nyo magnegosyo, kailangan tanongin nyo yung tatlong bagay na sa sarili nyo. Meron ba akong mentor? Meron ba akong market? And how can I finance the business? And magagaling yung pera, yung money. So, yun yung tinuturo namin sa Go Negosyo, no? So, and sabi ko nga sa akin, almost more than 10 years na sa pagnegosyo. Sabi ko, sana noon pa lang na mentor. Kasi 20 years na ang Go Negosyo. Oh, wow. Next year, imagine nyo yun, ha? Sabi ko, sana noon pala nakapag-mentoring na ako, nakapagpa-mentor na ako sa mga mentors ng Go Negosyo. Kasi ang dami mong dadaanan sa negosyo, no, na failures, Right, ganyan, ups and Kaya, downs. ups and downs, kaya palang maiwasan. Tama. Kung meron ka lang proper mentoring. Mentor. Yes. Oo. So, ganun ka-importante yung program ng Go Negosyo about mentoring. Napakagandang marinig yan, lalo na isa sa mga katanungan ng ating mga kababayan o yung mga overseas natin na gustong bumalik at magnegosyo dito, paano po ba makakatulong nga po yung mentoring yan? Kasi ang alam natin, meron ding partnership ang CFO at Go Negosyo. Yes. Paano po ito makakatulong naman sa mga kababayan natin sa abroad na gustong magnegosyo po dito? I'll give you an example, sir. No? Kahit ako mentor, dami ko natutunan sa mga mentees, sa mentees. Meron ko isang minenti. Ang binibenta lang niya is, alam niyo yung mga dynamite. Yung dynamite na may sili. Oh, wow. So, Yeah. Ganyan. Tapos meron siyang fishball, ganyan. So, normally, ang problema nila, hindi sila marunong mag-inventory, mag-compute. Right, lahat. oo. So, sabi ko, sige, basic. Ginawa ko siya ng proper inventory, computation ng income, lahat. Yes. Daily, weekly, monthly. Tapos, based sa computation namin, kumikita pala siya. Imagine mo, sa dynamite lang na ganito, tapos palamig, kumikita siya ng around 47,000 a month. Wow. Net.
Net. Net. Malinis na. Tapos, sabi niya, sir, hindi ko maramdaman. Saan napunta yung pera na yan? Sabi niya, wala. Sabi ko, patingin niya ako ng pwesto mo. Patingin ko. Yung card niya, alam mo yung kinarpintero lang. Typical. Tapos sabi niya, sir, sabi ko, tama ba tong figures na to? Tama ba to na ganito? Ang maganda sa kanya, alam niya yung figures niya. Alam niya kung ilan nabibenta sa isang araw. Alam niya yung ganyan. Pero walang proper recording. Yes. So sabi ko, tama ba to? Sabi niya, sir, tama lahat yan. Tama ba yung nabibenta mo na palamig, na soft drinks? Sir, tama yan, sir. Approximately, hindi na magkakalayo yan. O tama naman pala yung data. So tama yung numbers natin. So kumikita ka approximately 45 to 50,000 ka ako a month net. Sir, hindi ko talaga maramdaman. Saan napunta yung pera na yan? Ayun yung normal problem ng nagne-negosyo even sa nag-OFW, di ba? Nagpapadala lang sila ng pera. Yes, Ano nang nangyayari dun sa negosyo na yun? Na binigay nila sa kamag-anak nila. Tama. So hindi nila alam kung paano mapatakbo yun ng tama yung negosyo. Tama. Ang nangyari, ang culprit, yung mga anak niya kinukupit. So, hawak niya yung pera kapag morning, sa gabi, yung mga anak niya na yung nagtitinda. Lahat. Wala nung Sabi niya, sigurado ko, ito na yan. So, sabi ko, may sweldo ba yung mga anak mo? Niya, sir, walang sweldo. Sabi ko, ayun naman pala. Yes, oo. So, sabi ko, dapat ibigay mo, part mo siya ng OPEX, cost. yes. Part siya ng OPEX mo. So, para alam nila na meron silang makukuha araw-araw. Tapos sabi ko, dapat yan is stop yung temptation man lang. So, dapat meron kang starting inventory. Yes. Ilan ba yung prepare nyo ngayon? Ilan ba yung ganito? Ilan yung ganyan? Lahat. So kunyari, sa isang ano mo ng palamig, ilan ang baso na magagawa niyan? Ilan ang puhunan mo? Magkano? How much ang kikitain niyan pag Right, naubos? So, dapat lagi kang may ganon. May proper inventory ka. So, yung mga basic na ganun lang ba, sir, na tinuturo natin, nakikita nila, na-appreciate nila na kung paano proper na makakapagnegosyo. Ayun, Sir James. So, pumunta naman tayo ngayon sa parang mga opportunities naman ng mga overseas Filipinos. Kumbaga yung mga nagre-reside na talaga sa ibang bansa kahit hindi sila OFW. 'Di ba? Kasi may mga Filipinos talaga na nagsistay doon sa ibang bansa. Ang tawag natin sa kanila ay OF. So, paano naman natin sila, paano nyo nakikita ang entrepreneurship bilang isang kasangkapan para maisakatuparan ang mandato ng CFO na bigyang lakas sa mga overseas Filipinos at kanilang mga pamilya? Background lang, sir, ha? Kasi CFO kasi wants to also strengthen not just the cultural and political ties of the overseas Filipinos, but also yung ano natin, yung economic side. So, they can contribute. oo, gusto natin yung sa nation building ng mga overseas Filipinos. So, paano po yung opportunities ng mga overseas Filipinos pagdating sa Go Negosyo? Oh. Actually, maraming opportunity ngayon sa Philippines, no? Pero maybe I'll go on a general and then go to the detail and basic of it, ano. Normally kasi pag tinignan mo siya, there are two types kasi ng paano ka magnegosyo. Yes. I call it proactive and reactive. No, yung proactive approach is you control over the flow of the business. No, ibig sabihin, you need to be hands-on. Hands-on. No? Ikaw yung may control kung paano lalaki yung negosyo at lahat. Reactive is you're dependent to clients. No. So, kunyari, services that you're presenting, for example, to a client na makuha mo yung kontrata, something like that, ganyan. So, there are different types of business. Ang minsan downfall ng mga OFW natin, meron silang pera. Anong gagawin ko sa pera? Ipapadala sa kamag-anak. Yung kamag-anak, ang alam is bibili ng tricycle. Diba? Tapos, ipang tricycle o magtatayo ng sari-sari store, ipang sari-sari store. Kailangan yung mga kapwa natin, yung mga kaibigan natin, yung kapatid natin OFW, no? Kailangan ma-distinguish nila, ano ba to? Papasok ba ako ng negosyo? Hobby lang ba to? O tulong? Yes. No, kasi minsan dyan nagkakasamaan ng loob sa mga magkakamag-anak. No, kasi gusto niyang magnegosyo, may pera siya, papadala niya doon, hindi naman kumikita. Oo. Di ba? Lalo na kapag sari-sari store. Ang dami niya, imagine mo ilang daang produkto yan na inventory mo. Oo, tama. Tapos ang margin mo, piso, 2 piso. Meron lang kumuha dyan, hindi mo na alam, napakirap inventory. Yes. So yung pera na pinapadala nila, hindi lumalago. So dapat asila yung sarili nila. Number 1, ito ba is gusto ko talaga totoong negosyo? Pangalawa, tulong ko lang ba to sa kamag-anak ko? Di ba? O pangatlo, libangan lang ba to? Hobby, oo.
you need to differentiate those, no, kung paano siya gagawin. So kailangan malaman nila yon. There are a lot of companies, established companies, na pwede silang magnegosyo. Hindi sila ganun mahirapan. There are franchises na matutulungan sila along the way. Marami tayong mga mentors dyan sa Go Negosyo na merong franchising business. Sa akin, sa side ko naman is agriculture. There's so much opportunity in agri. Noong nakaraan, nag-meeting kami ng ASEAN, no? Headed by Sir Joey Concepcion. Yes. No? We able to invite investors. So now we have partnership with Malaysia. We're planting 1,000 hectares of durian sa Davao, no? Kasi ang laki ng opportunity ng market sa China. Yes. Ang laki ng demand nila. 85% of their population is eating durian. Alam mo ba, last 2 years ago, no, yung 1 hectare ng durian is earning around 800 to 1.5 million gross. Oh, wow, grabe. When I started durian, it's only about 10 pesos per kilo. Nung pumasok si Malaysia, 30 pesos. Nung nag-open up si China, pumapalo ng 100 to 250 pesos per kilo of durian. Wow. So, ganong kalaki. Imagine mo sa agriculture, with only a hectare of land, you can have a gross income that much. No, isa pang magandang negosyo sa mga fellow OFW natin is land banking. Kasi ang value ng lupa will just go up. Yeah. So, sigurado ka na yung pera mo is intact. No? So, sa katagalan, tataas lang at tataas. And there are crops, for example, sa amin, sa company namin, what I do, no, I have 2 programs with the owner ng farm. Kanya, may nakatanim na dyan na durian or what. It's either I do joint venture, so ako gagastos lahat, fertilization, everything, manpower, and then sa gross, hati tayo, joint venture tayo. It's either 70-30 or 80-20 sa gastos. Or I can lease the land. Yun. No? So for 5 years, i-operate ko siya, ganyan. Ako mag-aalaga ng mga puno mo. Ganyan. So, ayun yung mga opportunities na ginagawa natin. No? They can be very hands-on or they can just lease the land sa amin and get those opportunities. Ayun. Sa ano lang sir, no? May mga pumapasok na po kasi na katanungan guys sa ating Facebook page. Isa po sa mga nagtanong po sa atin ay si Binibining Catherine Fernandez. Ayan, kasi ang dami na nabibigay na advice. Ito naman, ang tanong naman niya, ang tanong ko po, ano po ang karaniwang pagkakamali ng mga OFs pagdating sa pagninegosyo at paano ito may iwasan? Sir? Ayun, importante. Yung sinabi ko nga kanina, no, na are they gonna do it on proactively or reactively? Diba? So, ang hirap kasi nasa ibang bansa sila. Kung magtatayo talaga sila ng negosyo, pag-isipan nila ng mabuti. And normally, ang downfall niyan is nagkakaaway-away pa ng magkakamag-anak. Dahil sa issue ng pera. So, sa sarili na, sinasabi ko lagi na when we're doing mentoring, sa sarili mo, ask mo yung sarili mo, why are you doing this? Why are you giving money? Yes. Totoo ba siyang negosyo? Meaning, kapag negosyo yan, kailangan may proper recording yan and may proper monitoring. Yun. And dapat may maayos na cash flow, merong target and vision. Yun. Maayos na negosyo yan. Ay, kung ngayon gusto mo talaga negosyo. Pangalawa, tulong mo ba sa kamag-anak mo yan? Kung tulong mo sa kamag-anak mo, bigyan mo lang yung pera, babayaan mo na. Para wala kang sama ng loob. Give and forget. Diba? Ganyan. Diba? Give and forget mo na. Ganyan. So, dapat ma-determine mo dun sa sarili mo yun. Diba? Ano ba talaga purpose niya? O papautang mo ba sa kanya yan? Diba? So, kung totoong negosyo iyan, anong klaseng negosyo itatayo mo? Gaano ka ba ka-involve? Ang sa'yo ba, dahil OFW ka, pera lang ipapadala mo, puhunan. Pangalawa, kung papadala kang puhunan, how can you monitor the business? Yan nga. Na lumalago ba siya o hindi? Kapag may mga loopholes doon na hindi mo siya masagot, okay, baka wag mo munang gawin. Ayun. Kasi baka nagtatapong ka ng pera. Itabi mo muna, ipunin mo muna, baka may opportunity na papasok sa susunod. Diba? So, for example, ano yung mga passive business na mas madaling i-monitor kung OFW siya? For example, paupahan. Yes. Madali yan. And then another, yung value ng lupa, tumataas. Land banking. Yung property, tataas. Madaling i-monitor yun, monthly may bayad. Diba? So, monthly, pwede mo sabihin, nasingil ba natin o hindi. Ano mong mangyari, yung property na sa'yo. You invested on that. Matagal lang ang ROI niya, pero yung value ng lupa tataas. And normally, ang mga OFW is madali silang pautangin ng bangko. Kasi meron silang determined cash flow. So, meron silang sweldo na nasasubmit. So, ganyan.
Pwedeng lupa, pwedeng condominiums. Mhm. Alam mo ba na meron ako na mentor na may mga condominium siya. Around 5. Imagine mo, ang occupancy 25 days a month. Aha. At rental niya na around 2,500. Short-term rentals to. Short term, tama. no? Oo. So, ito yung mga staycation. Staycations. Oo. Di ba? So, meron lang Airbnb type Oo, na. Ganyan. So, madali siya i-monitor kasi meron ng app na mamomonitor mo. And then, ginawan ko siya ng plano, mentoring, paano to, ganyan, lahat. So, ngayon sabi niya, sir, parang kaya na ma-expand ng mas malaki. Parang kaya na 25-30 units dahil dun sa system na ginawa natin. Ganyan, kaya natin kumuha ng ganito, ganyan lahat. So, imagine mo yun, pwede silang mag-tie up sa ganon. Mamomonitor nila. And then makikita nila ilan yung nag-stay sa room ko. Aha. So, magandang nabuksan niyo po yan, sir, na topic. Kasi recently may nabasa rin ako na balita na meron daw oversupply ng condominiums dito sa Pilipinas. So, ang take, ano po ang take ninyo? Maganda pa rin ba ang investment sa mga condos para sa ating mga overseas Filipinos? For, ayan, yung nabanggit niyo na parang staycations. Ano po yung masasabi po ninyo dito? It's always a good investment, mga hard assets. And yung mga assets na nag-appreciate over time. Bad investment sa sakyan. Okay. Nag-depreciate. Minsan yung sakit ng mga OFW. Meron kasi tayong tawag dito, aspiration. No? Na gusto ko magkaroon ng sasakyan. Yan ang ganda sinasabi ni Sir. Gusto ko magkaroon ng sasakyan. And then, you loan it to the bank. Pag natapos ka na magbayad in 5 years, yung value niya is almost another 50%. Kunyari, 1M. 1.5 na siya yung total na nabayaran mo. Pero after 5 years, yung value niya sa sakyan is only 600,000. Right. So, already lose around 800, 900 to 1 million worth ng value. Natapon yung pera. Kasi ang values hindi nag-appreciate. As of now, if may money ka, this is the best time to buy condo. Hindi ako condo. Tawag dito, broker. Dati, wala akong ganong negosyo. But this is the best time. Bakit? Kasi ang value niya mas mababa. And through time, tataas lang yan at tataas. Babalik. No, tataas yung value niya. And if you have a good credit ratings sa mga bangko at lahat, pwede mo kasing makuha ulit yung puhunan na yun, yung pinang-invest mo sa condo, pinambili mo, to put into another business. Right. Kasi meron siyang cash flow na i-create. And even after 5 years, 10 years, yung value mo nun is hindi bumababa, tumataas pa. Yes. Oo. And kumita na yung pera mo. So, those are kailangan kasi tignan niya in terms of convenience ng negosyo. Hindi lang basta nagnegosyo ka. Diba? Dapat pag negosyo, may pinapasok na pera. Ayan, tama. Pag hindi siya pumapasok na pera, baka hobby lang yan. Ayan, sir. So, may isa pa ho tayong katanungan mula po dito kay Angel Manyas. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang negosyanteng Pinoy na dapat taglayin ng ating mga kababayan abroad? So, na-mention mo kanina na dapat ma-identify ang proactive or reactive. Monitoring. Hobby lang ba siya? Pwede ba dapat na capital ba siya na investment? So, ano po yung dapat na katangian ng isang negosyanteng Pinoy na dapat taglayin ng ating mga kababayan abroad? Alam mo yung isang asset ng Filipino na I so much appreciate. Ng Filipino talaga, we're very resilient. Yun. Aha. Ayun talaga yung character na hinahangaan ko sa bawat Pilipino. No? Yung resiliency. No? Ayun yung character natin na we don't easily give up. Yes. Kasi ayun yung sabi ko na pinagpapasalamat ko sa Lord na develop sa mga bawat Pilipino. Napaka-resilience talaga natin sa lahat ng bagay. Yes. Now, imagine mo sa dami ng bagyong dumadaan sa Pilipinas, disaster na ganito, lahat ng mga problema, di ba? Pero ang Filipino, bihira kang makakarinig na mag-depression, pakamatay compared mo sa other countries. Oo nga. Kasi yung strong resilience natin, rooted that we have a strong relationship with the Lord. Yun. And that's very, very critical sa mga nagnenegosyo. You should know your foundation. Saan yung pinaguhugutan mo niyan, no? Na para magpatuloy ka. And that's why Filipinos, in spite of everything, we are very hopeful. Yun. Ayun yung difference, no, na sana makapitalize ng bawat Pilipino. Na innate sa atin to be resilient and to be hopeful because we have a God that we anchored on. Yun. Napakaganda nung mensahe ni Sir. Ang ganda ng sagot niya sa tanong ni Miss Manyas. Siguro Sir, bilang na lang po natin pagkatapos lang natin
chance nyo na rin para i-promote po siguro yung yung Yovel Eats, tsaka mga konting mensahe po sa ating mga tagapakinig. Lalo na napakaganda po ng mga in-impart nyo, yung resilience po, yung monitoring ng negosyo. Yung sa inyo naman po, sir, ano po yung mensahe ninyo tungkol po sa Go Negosyo, tsaka syempre yung Yovel Eats po. Sa akin, sa mga OFW natin, ito yung mga bayani talaga natin. You know what? Maybe this is also the sad part na meron. If you go to other countries, ang GDP nila is brought by domestic products, na export sa ibang lugar. Like for example, for the last 50-60 years, we have 3 crops that is $1 billion. That's coconut, pineapple, and durian. And bananas. Coconut, pineapple, and banana. For the last 50-60 years. Now, in 2025, we still have 3 crops that is $1 billion. Hindi na gumalaw. 60 years ago, 70 years ago, Vietnam has no $1 billion crops. Now, they have about 17 to 20 crops. Oh, wow. Na ganong kataas. And because of that, yung agri-industry nila bringing so much development, so much opportunity sa bansa. You know what? Kaya natin tinawag na bagong bayani yung mga OFW natin. Kasi pag nawala yung remittance nila bagsak, our biggest export is our people. Yes, Sila talaga yung, kaya ganun ka-importante yung role ng OFW. And ang Filipino is high demand abroad. Because of those characters na innate sa atin na sinabi ko nga kanina. Resilience. And we're very hardworking. Yeah. And we're easy to adapt. So those characters na kailangan na yun madala natin sa pagnegosyo. Ang ganda kasi sa negosyo, there's a ripple effect. You're creating blessings to others. Ayun yung kailangan maintindihan ng lahat. And ayun yung very important na kailangan maintindihan, na kailangan we make our environment conducive for business. Tama. Kasi kung nagtayo ka, sir, ng negosyo, imagine mo, you can employ 2, 3, 4, 5. The more you become bigger, the more blessings you can share. Just employing people are already sharing blessings. Diba? So I encourage our OFWs, always look at that opportunity. Anong opportunity meron dyan sa bansa na meron ka na pwede mo madala sa Pilipinas? Anong opportunity na knowledge na meron ka that you can start business in the Philippines? And kami sa Go Negosyo, we're very much willing to assist you, to mentor you, para matahak mo yung tamang landas and to avoid some pitholes along the way. Yes. Ayun, Sir James, maraming salamat po, Mr. James Amparo, sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa talakayan ngayong araw. Maraming salamat, sir, din dahil live kayong pumunta pa dito. At syempre, maraming salamat po sa aming mga tagapanood at tagapakinig sa Facebook pages po ng Radyo Pilipinas at ng Commission on Filipinos Overseas. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin namin mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.